Have a blessed day po. Kamusta po kayo lahat, mga kapatid namin sa iglesia? Again, we are welcoming you to Trinity Reign Beyond Harvest, Christian Missions or Tribes Philippines. Binabati po namin kayo ng Happy Father's Day sa lahat ng mga ama o ng haligi ng tahanan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi lamang sa iglesia, kundi sa iba't ibang iglesia at kahit na sino mang mga tatay sa buong mundo. Binabati namin po kayo ng isang masigabong araw at isang mapagpalang umaga or hapon, gabi man. At kung kailan ka man po ngayon nakikinig. Hayaan niyo po na sa araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang tinatawag nating Father's Day Special Message. At ang titulo na ating pag-aaralan ay tinatawag po nating The Spirit-Filled Parenting. Okay? So, paano ba natin mararanasan ang pagtataglay ng Spirit-Filled Parenting? So, ang ibabahagi ko po sa inyo ay actually nakabatay po siya sa aklat dito na tinatawag nating The Vines Expository Bible. At ang talatang ating pag-aaralan ay makikita po natin sa aklat ng Epeso, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 4. Pakinggan niyo po ang banggit. Children and parents. Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, these things will go well for you, and you will have a long life on earth. Fathers, do not provoke your children to anger. By that way, you treat them. Rather, bring them up with discipline and instruction that comes from the Lord. Praise be to God for the reading of God's Word. Mga kapatid, Paul is trying to exhort to all the fathers all around the world. You are biologically or most especially spiritually. He is saying that do not provoke your children. The term actually simply means to arouse with wrath. A paraphrase, it could say like this: don't make it difficult for every children to obey. Yun ang ibig sabihin ni Paul. How father exercise their role as fathers makes all difference to provocation. Sabi nga doon in Colossians chapter 3 verse 12 or Colossians 3 verse 20 to 21, children, obey your parents for this pleases to the Lord. Okay, sa bahagi yon ng mga anak ng kanilang mga tatay. What about in the side of the father? Father, do not aggravate your children or they will become discouraged. Alam niyo mga kapatid, when Paul is trying to call us in what we call a character formation for our children, paano ba ituturo ng mga tatay or padre di pamilya ang tamang pag-uugali ng bawat nila mga anak? Ito man ay tumutukoy sa aspetong spiritual, intellectual, emotional, or even physical nourishment. Well, eventually, all those aspects are part and parcel na dapat talaga ginagawa ng isang magulang. So, to bring them up, fathers should lead healthy lives before God. This can be accomplished through training. Everywhere the word is used, chastisement, like what you said, or we can say in Proverbs 19 verse 18, it says, discipline your children while there is hope. Otherwise, you will ruin their lives. Aminin man natin sa hindi mga kapatid, na sa murang edad ng mga bata ay hindi po ganun kadali na sila ay ihulma bilang tao or individual. No wonder ang bawat bata ay nangangailangan ng tamang pag-aaruga, panahon at tamang pag-ibig nang gagaling sa mga magulang niya, particularly ang isang tatay. Alam niyo mga kapatid, ang isang pamilya na walang matibay na pundasyon na pagkakilala sa Diyos, lalong-lalo na kung nagsisimula sa Ama, makakaasa ka or malaki ang bahagdan nito na ang isang pamilya ay makakaranas po ng hindi lamang broken family, but also the influence of his family is becoming weak.
Well, kahit di ko na magbigay ng tinatawag nating porsyento, alam natin kung gaano katindi ang epekto ng isang tatay pagdating sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Amen? Kaya nga, according to Proverbs 29:15, it says, "To discipline a child produces wisdom." Tama po yun. Kaya nga ang tamang pagdisiplina po talaga at nakikita at natututunan ng mga bata ay nakakalikha ito ng wisdom. Alam niyo mga kapatid, pag tinatalakay natin ang salitang wisdom, ito ay may kinalaman sa tamang pamumuhay sa pang-araw-araw na buhay. Yan po ang ibig sabihin ng wisdom. It simply means application of the knowledge they've gained. So, then ang sabi doon, pagpatuloy ko sa Proverbs 29:15, "But a mother is disgraced by an undisciplined child." So, yun po ang description ng aklat ng Proverbs. Ganon din sa verse 17 ng chapter 29, it says, "Discipline your children, and they will give you peace of mind, and will make your heart glad." Totoo nga naman, ano? Saan ka makakita ng mga bata kapag pasaway, makakaasa ka, wala kang katahimikan. Kapag ang mga bata ay masasakit sa ulo, makakaasa ka, hindi ka rin makakahanap ng tamang kapahingahan or kahit man lang makapag-relax sa loob ng tahanan. So, kinakailangan po talaga ang pag-aaruga at ang tamang pagdidisiplina. Gayunpaman, ang pagdidisiplina, mga kapatid, should always done in two things. Una, ipakita or iparanas yung love instead of anger. And secondly, the spirit of prayer. Now, specifically sa lahat ng mga mananampalatayang mga padre di pamilya, dapat po sila ang most prayerful member of the family. Amen? So the punishment should also fit in the offense. In other words, kapag nagkasala ang bata, dapat akma lang ito sa mga nagawa niyang pagkakasala. So, hindi na siguro magkakaiba tayo ng level. Bilang mga magulang, iba-iba ang kaparaanan natin sa pagdisiplina ng ating mga anak. Magpagayon pa man, nararapat din na kapag dumisiplina tayo ay angkop lang din sa mga nagagawa nilang pagkakamali. Yun ang ibig sabihin nun. If we discipline our children harshly or take out, scar them. Napapansin niyo po kapag pinagsasabihan natin ang ating mga anak ng hindi magagandang salita, napapansin niyo po ba, in their young age ay para bagang tumatanim sa kanila yung sama ng loob, rumerema, bumabalik sa kanila, yung mga hindi magagandang salita na nabibitawan po sa bibig ng kanyang magulang or kahit ng mga father. Amen? So, hinay-hinay lang din po tayo sapagkat sa kaisipan ng bata ay nakakaapekto ito in terms of his physical, emotional. Kaya nga, discipline should always redemptive in nature. Therefore, it must nagpapakita dapat ito pa rin ng pagmamahal. Now, character formation is also accomplished through direction or admonition. Now, alam niyo mga kapatid, naniniwala tayo that part ng pagbibigay na pag-ibig or pagbibigay haplos ng pagmamahal sa ating mga anak, kalaki po talaga ang pagbibigay ng admonition or warning sa mga bagay na hindi kaaya-aya na ginagawa nila. So yan po ang definisyon ng pag-ibig as far as disciplining our children itself. So the term actually means to put in mind. Pag binigyan mo sila ng instruction, pag binigyan mo sila ng payo, dapat tuturuan natin sila na mailagay ito sa tamang kaisipan. Amen? Mamaya po, meron pa akong ibabahagi sa inyo kung paano ba natin maisapamuhay bilang mga padre di pamilya. So, alam nyo mga kapatid, ay sinadya po talaga natin na makibahagi sa tinatawag nating taunang pagdiriwang ng Father's Day upang hindi lamang mabigyan natin ng acknowledgement ang lahat ng mga padre di pamilya, but also to encourage them to be a leader of the family, not just to be recognized na marami silang effort na ginagawa, though dapat naman talaga because the influence, the power, and the authority belongs to the Father. So meron siyang napakalaking ginagampanan, mapagtibay lamang ang isang pamilya. So pakinggan niyo pong mabuti ito bilang mga padre di pamilya, sapagkat ang mensahe na ibabahagi ko po sa inyo ay talagang makakatulong po sa bawat isa. Yes, it can be varied in terms of our application. Nag-iiba-iba tayo ng paraan ng pagdidisiplina sa ating mga anak. But I believe the things that I will share to you a little bit will be hopeful, will encourage you, and it can be applied also in you because it is a generic in nature.
So mga kapatid, kagaya nga ng sinabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, ito po ang banggit, and as you see in your screen, and you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I'm giving you today. So this referring to all the father of the nation of Israel, prior to coming to the promised land, they should train their children. Verse 7, repeat them again and again to your children. Nakita niyo yun? Ulit-ulitin niyo raw ang pagbibigay ng pagtuturo. Talk about them when you are at home, sa loob ng tahanan, and when you are on the road, kahit kasama sa kalsada, and when you're going to bed, and when you're getting up. Nakita niyo yon? Kahit saang lugar sa loob ng tahanan or labas man ng tahanan, nararapat lamang ipakita talaga at ituro ng magulang sa kanyang anak. So application, paano ba natin may sagawa ang tinatawag nating godly teaching to our children? Okay? Bilang padre di pamilya, nakagaya nyo, ay meron po akong natutunan na dapat nating isapamuhay. Dapat nating pairalin sa ating mga anak. Isulat nyo po ang tatlong mahahalagang bagay na ito. Ang una po is, teach them to fear the Lord. Okay? Ano yung una? Teach them to fear the Lord. Pangalawa, teach them on how to obey the Lord. So, hindi lamang yung banal na pagkatakot, but also turuan nating sumunod sa Diyos. Pangatlo at ang pinakahuli, teach them to know the Lord. Nakuha nyo po, because it is impossible to obey if our children, they don't know who is the Lord is. Okay? Puntahan na po natin. Una pong application, teach them to fear the Lord. Alam nyo ba mga kapatid, why we need to teach them to fear the Lord? Because according to Proverbs 1:7 or Proverbs 9:10, it says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. No, that's a common sense. That's a general principle. What makes a person wise simply because he has fear of the Lord. In other words, higit ano pa man mga kapatid, ang batayan ng karunungan ng tao ay nababatay sa pagkatakot niya sa kabanalan ng Panginoon. Mga kapatid, ang kabanalan ng Diyos ang pinakamataas na aspeto ng katangiang kinikilala dapat natin sa Diyos. Kaya nga, only in the Bible being mentioned 3 times, the word holy, holy, holy. The Bible does not say love, love, love. Hindi niya sinabi na wrath, 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 or omniscient, 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 but holy, holy, holy. So, ang kabanalan ng Diyos ay magdadala sa atin ng banal na pagkatakot. Again, because it is the beginning of knowledge or wisdom, that simply means having fear of God leads us into skilled in living and start to have a reverential fear towards God. Malaki ang ginagampanan ng isang tatay. Ang una, hindi lamang banal na pagkatakot, at sa Proverbs 1:7, next naman is yung tinatawag nating a general and a whole duty of every man. Ano nga ba ang kabuang katangian ng isang tao sa harapan ng Diyos? Ang sabi po ni Solomon na itinuturing na pinakamatalinong taong nanahan sa mundo. So Ecclesiastes 12 verse 13, it says, the conclusion when all have heard is fear God and keep His commandments, because this applies to every person. For God will bring every act of judgment, everything which is hidden, whether it is good or bad. Brothers and sisters, kung bata or mga tatay, bata pa ang ating mga anak, dapat maibahagi na natin sa kanila na isa sa gampanin ng bawat taong nilalang sa mundo ay 2 bagay: matakot sa Diyos at ang sumunod sa kanyang mga kautusan. Nakita po natin ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. So malaki po ang kapakinabangan nito sa kanya-kanya nating mga anak. Ituro po natin ito ng may kahusayan, ituro po natin ito ng may kalakip na pagkatakot sa Panginoon. So ano po yung una? Ituro natin sa kanila, sa ating mga anak, sa mga tatay, ang paanong matakot sa Diyos. Pangalawa po na dapat nating ituro, teach them to obey the Lord. So, balikan natin yung Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Una, fear the Lord. Pangalawa, ang sabi niya, and keep His commandments, because this applies to every person. Lahat po ito
ay kinakailangang gawin ng individual. Keeping His commandments simply means obedience. Brothers and sisters, sa ating mga anak, kahit gaano sila kamaalam, kahit gaano sila ka-well-trained, kahit gaano kahusay ang pagtuturo natin, kung hindi natin sila makakakitaan ng pagsunod sa Panginoon, ay baliwala po ang lahat ng ito. Mga kapatid, kung kilala niyo po si Benjamin Franklin, if I'm not mistaken, he is one of the President of the United States. Ang sabi niya, "Let thy child first lesson be obedience, and the second will be thou will." So nakita po natin, so napakahalaga daw ng pagsunod, dapat ito ang primary na matutunan ng isang bata. Kaya nga, sa binasa po natin sa ating pangunahing talata, sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 6:1 at saka 3, ito ang sabi niya, "Children, obey your parents." Why? Because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Hindi lamang ito ay naaayon sa Diyos, kundi ito ay nararapat din sa harapan ng Diyos. Pakinggan nyo yun mga anak. At sabi pa rito, honor your father and your mother. Mga kapatid, nakakalungkot mang isipin kung titignan nyo po ang kapanahunan ngayon, mangilan-ngilan na lang siguro ang mga bata ang may nakakaranas pa or nakakadama pa ng pagkatakot sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot isipin, marami na mga ngayong kabataan ay kung sumasagot sa mga magulang ay wala na pong pasintabi. Kawalan ng paggalang, mga anak, ito ay mumunting babala sa inyo. Kung ikaw ay may pagkatakot sa Diyos, matakot ka din sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa iyong mga magulang. Alam mo po kung bakit? Ang sabi ng banal na kasulatan ay sapagkat ito ang magiging dahilan upang magkakaroon ka pa ng mahaba na buhay. Pangako po yan ng Diyos. Isa sa may tuturuan natin sikreto for a long life, mag-exist tayo sa mundo, ay ang pagbibigay galang sa ating mga magulang. So kayong mga anak na nakikinig ng mensaheng ito, magbigay galang ka sa iyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat sa Diyos. Verse 3, if you honor your father and mother, these things will go well for you. So yun po ang nabanggit ko kanina. It will give you a long life on earth. So simple lang, obedience brings blessings. In what way? You will have a long life on earth. Now, let's review. Ano yung una? Fathers, teach them to fear the Lord. Secondly, teach them to obey the Lord. And lastly, is teach them to know the Lord. Napakaganda nito, no? Ang sabi po doon, to know means not just in an intellectual sense or alam niyo po, nandito lang sa head. Kundi, it is not just the head knowledge, but to know them means to have an intimate relationship to the Lord in a personal and experiential way. In other words, mga kapatid, kapag tayong mga tatay, hindi lang tayo nagtuturo ayon sa nasasambit, ituturo din natin sila batay sa mga ginagawa natin. Nakita po ba natin? Because what you did actually is more powerful than what you speak. Amen? Kaya nga laging sinasabi nila, it is better to walk the talk, at saka sinasabi nilang practice what you preach. That's a common saying na naririnig po natin. So, ito ang maitutulong ko po sa inyo, no? Paano ba natin maturuan or matulungan ang ating mga anak para higit na makilala ang Diyos? Dalawang bagay lamang. Tandaan niyo po sa dalawang bagay na ito, naniniwala po ako in my personal point of view, in my personal walk with my daughter. Una po is teach them to by means of reading our Bible. Tandaan niyo po paano natin sila matuturuan at maaakay na makilala nila ang Diyos? Walang iba. Turuan natin silang magbasa ng Biblia. So kung inyo nga pong makikita sa screen ngayon, ay napakagandang isipin na ang isang tatay ay katabi niya ang kanyang anak, natuturuan siya kung paano magbuklat ng Biblia. Yan po ang isa sa napakamarangal na kapag ang kanyang anak o kanyang tatay at nakikita niya ang kanyang anak, tinuturuan talaga kung paano magbuklat ng Biblia. Mga kapatid, God will honor those family and you will be blessed by the Lord.
So each children should see us as a parents that we are, we are under our, yung mga anak natin, they are looking for an earthly resemblance of our Heavenly Father. Tandaan po natin ha, so napakagandang isipin na yung mga bata pa lang ay nakikita na nila ang kanilang earthly father na nagbabasa po ng Word of God. Kaya ang sabi doon, Joshua 1:8, study this book of instruction, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written on it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Brothers, take note, all my friends, the secret or the key of life success is none other than by meditating the Word of God. It's not about educational attainment, it's not about fame, it's not about the money in your bank, but it's your relationship to the Lord knowing in the Bible. So inyong makikita rin yung sa screen as a simple short testimony. Mga kapatid, we need to study as a parents that indeed makita nila kung paano nila tayo nakikita na nagbabasa. Nakikita niyo rin sa inyong screen ang aking mag-iina kung paano niya tinuturuan ang aming baby. Okay? So sabi nga ni Charles A. Wells, ang ganda ng sinabi niya, the school will teach children how to read, but the environment at home must teach them what to read. The school can teach them how to think, but the home must teach them what to believe. So, nagsisimula po ang lahat sa loob ng tahanan. Because real success always begin in the accomplishment from a homegrown training started by parents, specifically by the father. Binibigyan ko po ng diin sapagkat ito naman po talaga ang naiaambag ng bawat magulang. Una po, anong dapat gawin? Ituro ang tamang pagbabasa sa Biblia. Pangalawa, by means of praying. Okay? So, mayroon na tanong reading of Bible at ang pangalawa, praying to God. Of course, tandaan po natin ha, as we all know this saying, a family that prays together, stays together. But let me just change a little bit. A family that prays together, I believe, they grow together or grows together. In what sense? Consistent prayer headed by the Father helps the family to grow deeper and deeper to the relationship towards their Heavenly Father. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay tatay at nakikita mo ang iyong anak kapag meron siyang sakit, maalam ka ba? Di ba wala tayong alam sa pagdating sa medisina? Ano ang ginagawa ng tatay? Di ba dinadala natin sila sa doktor upang malaman natin kung ano ang kanilang kalagayan? Naniniwala po ako, ganun din pagdating sa aspetong espiritual. Kung merong problema, kaluluwa, ang ating mga anak, walang iba. Iakay natin sila sa ating amang nasa langit. Amen? Dapat tayo ang umaakay sa kanila na makilala nila higit ang ating Heavenly Father. So the greatest influence that an earthly father is to recognize that the Heavenly Father, apart from your children, most of the time, you are confident that your child or your children is in the safest hands of the Almighty God. In other words, kapag na-train mo siya na dapat lagi siyang connected sa Heavenly Father, kahit malayo ka sa Kanya, safe siya, at the same time, guarded siya ng ating Panginoong Diyos. Wala ka ng stress. Hindi ka na masyadong nag-aalala pa because you already dedicate your children unto Him. So, counting life testimony lang, you will see in your screen, sa aking pamilya, did you know that in our little way of practice, we see to it that our baby Elkaina hears our audible voices, the way we can speak God in our daily prayer every night. So nakita niyo po, no? Sa inyong screen, nakakatuwa po na makita po niya at naririnig niya yung mga panalangin. My dears friend and brethren in the Lord, I pray with a hopeful heart that you will practice these things for the glory of God. You might have different way to express your endearment to your children, but God with a kind intention, as long as this important aspect of teaching of our children is to know the Lord, lies in
two things. Ano yun? By reading the Bible and praying to God. So what is the action to take? Proverbs 22 verse 6. Familiar verse to us. Direct your children unto the right path, and when they are older, they will not leave it. Napakaganda. It simply means dedicate our children to a course of action resulting into a way of act of wisdom. Let us train them in moral sense that has an effect on a person for good and conveys the truth. The way of wisdom will be influence it throughout his entire life. So, napakaganda nitong i-mark. To those parents that already doing this, kung ginagawa nyo na po ito, my advice, do it continuously and consistently. Pero sa mga magulang na hindi pa nagagawa ito ng mga anak, to those parents that still is struggling to do these things, do it intentionally and decisively. May this message help us to grow individually and reminds us that the fatherhood is a lifetime commitment to nourish our children, and as this is honorable to the Lord. God bless us all, to all spiritual and to all biological fathers listening to this message, and may the Lord God Almighty give us wisdom to guide our children in all aspects of their lives, inspired by godly thoughts, comes from the Lord alone. Sa lahat po ng kapatiran naming mga Padre de Pamilya sa Tribes Qatar and Tribes Philippines and in all over the world, binabati po namin kayo, Happy Father's Day. God bless you all and keep safe always.